Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 13 kabanata ng Aklat ng Joshua kung saan ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong muling ibinigay mo sa amin. Lord, buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, bigyan niyo ng kahandaan ng aming mga puso, bigyan niyo rin po kami ng karunungan na maintindihan ng iyong mga salita. Salamat Lord, we give you glory, honor, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, matandang-matanda na noon si Josue. Sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito ang kailangan pang sakupin. So dito kinilala ng Diyos yung edad ni Josue. Pero binigyan niya ng diin na meron pang mga bagay na hindi pa natatapos sa misyon niya. So ibig sabihin po, makikita natin dito na hindi ibig sabihin matagal ka na sa Kristiyano or matagal ka na sa ministry mo is nagawa mo ng lahat. Hindi kasi sukatan yung tagal natin or yung tanda natin, yung edad natin para sabihin na nagawa na natin ng kompleto yung ipinapagawa ng Panginoon, Maaring marami ka nang ginawa kay Lord pero meron ka pang bagay na hindi sinusuko sa Kanya, Ang ating edad, karanasan o tagal sa pananampalataya ay hindi dahilan para tumigil tayo, So, habang may buhay, habang may lakas, tayo po ay inaasahan ng Panginoon na magpatuloy. So, nakakalungkot minsan isipin na, ay, matanda na ako. Kayo naman ang kayo naman ang gumawa ng ministry na to. Total, matanda na ako. Retired na ako. Walang ganun, Kasi habang may buhay tayo, habang may hininga tayo ay inaasahan ng Diyos na magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Verse 2, sabi dito, ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Gezoreo, buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay itinuturin na lupain din ng mga Kananeo. Kaya kahit ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Ashkelon, sa Gat at sa Ekron, ang lupain ng mga Aveo sa dakong timog at ang mga lupain ng mga Kananeo buhat sa Mehara na tinitirhan ng mga taga Sidon hanggang sa Afek sa may hangganan ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Gebalita at ang buong silangan ng Lebanon buhat sa Baal Gad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Sabi sa 6, kasama rin dito ang lupain ng mga taga Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Misrefot Mayim. Pagdating ninyo doon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon, hatiin mo sa mga Israelita ang lupaing ito ayon sa sinabi ko sa iyo. Dito po makikita natin, binanggit pa dito yung mga lupaing hindi pa nasasakop. Malinaw na sa Diyos kung ano pa ang kulang kahit tila mahirap o mabagal. Alam ni Lord kung meron pa tayong hindi nagagawa, na kanyang talagang inaantay para from us, mula sa atin. Alam ng Diyos ang mga ugaling hindi pa nagbabago. So, isipin man ng tao, napaka-perfect, napaka-masunuri natin, napakagaling natin, Pero si Lord, alam niya kung ano pa yung sa puso natin ang hindi nababago, Yung mga takot na hindi pa natin nalalampasan at saka yung mga tawag na hindi pa natin tinutupad, Ang hindi pa nangyayari ay hindi nangangahulugang hindi na mangyayari. Parang nag-aral ka, nagka-diploma ka, pero hindi ibig sabihin tapos na yun, Kailangan mo pa rin mag-apply at magtrabaho. So, dito makikita talaga natin na malaki ang inaasahan ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. At sa verse 6, sinasabi din ni Lord na ako mismo ang magpapaalis sa kanila. Ang tagumpay ay hindi dahil sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating isipin na, hindi ko na kaya, hindi na kaya ng lakas ko, ayoko na, hindi na ako tutuloy, matatalo ako, Kasi kailangan magtiwala tayo na hindi yan sa lakas natin, Ang bahagi natin ay ang sumunod at magtiwala
Samantalang ang tagumpay ay sa Panginoon lang nagmumula, no? Verse 7, ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Sabi dito, kahit may hindi pa nasasakop, itinuturing na ng Diyos ang tiyak na mana, no? Ang tiyak na tagumpay, no? Kaya kung nag-iisip ka na, ay, hindi ko yan kakayanin, no? Nagkakamali ka kasi once na inutos yan sa'yo ni Lord, automatic, tagumpay ka na, no? Ang kailangan mo lang is ang kunin yung tagumpay kasi naka-ready na, no? Maaari mong simulan ang pamumuhay ayon sa pangako ng Diyos kahit hindi pa ito ganap na nakikita. Again, dapat tayo po bilang mga mananampalataya ay mamuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita lamang. Again, pag hindi mo pa siya nakikita, ang hirap magtiwala, no? Ang hirap maniwala. Pero bilang Kristiyano, dapat kahit hindi natin siya nakikita, dapat nandoon yung pagtitiwala natin. Verse 8, ang mga lipi ni Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga, kasama ang mga mataas na kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lungsod na nasakop ni Haring Sihon ng mga Amoreyo na nakatira sa Hesbon, tuloy sa hangganan ng Amon. Sakop pa rin ng Gilead ang lupain ng mga Jesureo at mga Maakateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Bashan hanggang Salika. Sakop din ang kalahati ng Og na hari ng Astarot at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalabi na sa lahi ng mga higante na tinalo ni Moises at pinalaya sa lupaing iyon. Ngunit, hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Jesureo at ang mga Maakateo. Nanirahan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. So verse 14 sabi, ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambahayan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. So mapapansin natin, no, walang tinanggap ang lipi ni Levi, no? So hindi lupa ang mana ni Levi, ang Diyos mismo ang kanilang mana. So, tandaan natin, hindi lahat ng pagpapala ay material. Ang pinakamahalagang mana ay ang relasyon sa ating Diyos, no? May mga taong hindi mayaman, pero payapa, kontento, at malapit sa Panginoon. Verse 15, binigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben ayon sa kanilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aroer na nasa gilid ng ilog Arnon at ang bayang nasa gitna ng Libis at ang mataas na kapatagan sa palibot ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Mion, Jahas, Ketimot, Mefaat, Kiriataim at Zibna. Kasama pa rin ang lungsod ng Sarit Sahar na nasa Burol sa gitna ng Libis, ang lungsod ng Bet Peor at ang Libis ng Pisga at ang Bet Jesimot, ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga hari ng Midian na sina Evi, Rekim, Zur, Hur at Reba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon na nanirahan sa lupaing iyon. 22, kabilang din ang mga pinatay roon ng mga Israelita, ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor, ang ilog Jordan, ang hangganan ng lupaing napunta sa lipi ni Ruben ayon sa kanilang angkan. Ito ang mga lungsod at mga bayang napunta sa kanilang mga angkan at sambayanan. So dito makikita natin na binanggit, no, ang mga lupang nakuha, ngunit hindi ganap na napaalis ang mga kaaway, no? Kaya minsan po ang bahagyang pagsunod ay nagdudulot ng pangmatagalang problema. Kung iiwan mo ang kaunting kasalanan, babalik ito. Ang hindi tuluyang sinukong bisyo, galit o maling relasyon
ay magiging sagabal sa lahat ng ipapagawa ng Panginoon, no? Parang diet lang, pero minsan ay konti lang, doon nagsisimula ang pagbagsak. Ano po? Kaya lagi po natin tatandaan, dapat talagang pag tayo sumunod kay Lord, isa term niya, hindi isa term natin. At dapat buo, hindi kalahati, no? 24, binigyan na rin ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni Gad. Napunta sa kanila ang Jazer, ang buong Gilead at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer na katapat ng Raba. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang sa Ramot Mispa at Bethunim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga nasasakupan ng Lodebar. Ayan. Sa kapatagan naman, ang Jordan, ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Beth Haram, Beth Nimra, Sukot, Safon at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog Jordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang ibinigay sa mga angkan at sa angkan ng lipi ni Gad. Ayan po, tinanggap nila ang mana. Ngunit pinili nilang manirahan sa labas ng buong lupang pangako. Bakit kaya? Mas pinili nila yung komportable kaysa sa pinakamainam na plano ng Diyos. So sometimes ganun tayo, kahit alam natin na may pangako si Lord, parang nakokontento tayo dun sa ating present situation kasi takot tayo na magkamali, parang okay na ako dito. Kaya danger talaga yung word na okay na, Mga kapatid, huwag tayong pumayag sa okay lang, Kung may best na inihanda si Lord, then dapat yun yung pagsumikapan natin, Ang pagiging kontento sa mababa ay maaaring maglimita sa pagpapala, Sometimes hindi natin na-achieve or na-enjoy yung pagpapala ng Diyos kasi nga nakokontento na tayo sa kung ano lang yung nandyan. Ano po? So sabi sa 29, binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ng mga angkan ng kalahati ng lipi ni Manases. Sakop nila ang Mahanaim at buong teritoryo ng Haring Og sa lupain ng Bashan. Kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Bashan na sakop ng Jair. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilead at ang mga lungsod ng Astaroth at Edrei sa kaharian ni Og sa Bashan. Ito ang mga lupaing ibinigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Makir na anak ni Manases. So, dito makakita natin tinanggap ang mana pero malapit sa hangganan. May mga taong ligtas pero nasa gilid lamang ng pananampalataya. Parang hindi talaga dull out, po. Kaya wag lang tayo mananatili sa sakto or sapat, Inaanyayahan tayo ng Diyos sa mas malalim na relasyon sa Kanya, So sabi sa verse 32, sabi niya ganito ang pinamahagi ni Moises. Ganito pinamahagi ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at ng Ilog Jordan doong sila ay nasa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayan. So ang Panginoon talaga ang mana ng Levita, ng mga Levita. Ang tunay na mana ay hindi lupa kundi ang Diyos mismo. Presence ni Lord, yung pagsama ng Panginoon. Ayan. Kaya kapag nawala ang trabaho, pera o ari-arian, kung nasa Diyos ka, hindi ka mawawalan ng lahat. Ano po yun? So, dito makikita talaga natin sa chapter 13, yung may mga bahagi sa buhay natin na hindi pa tapos ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos. So, kaya talagang huwag tayo magmadali at huwag din natin sarahan pa, yung chapter na yon, Ang pangako ay sigurado pero kailangan ng patuloy na pagsunod, Yung huwag tayong hihinto. Kahit nakita na natin yung bagay na gusto nating makita, kailangan magpatuloy pa rin tayo. Huwag tayong makontento sa bahagyang tagumpay,
Ang Diyos mismo ang pinakamahalagang mana. Yan po ang nangyari sa mga Levita. Sana po napagpala tayo, may natutunan tayo at muli ibabalik natin ang papuri sa ating Panginoon. God bless everyone!